Inakusahan ng Australia ang isang sasakyang pangipapawid ng militar ng China na naglabas ng mga flare malapit sa patrol aircraft nito na P-8 Poseidon, isang surveillance aircraft ng nasabing bansa sa South China Sea. Ang gobyerno ng Australia ay naglabas ng pagkabahala nito sa Beijing sa hindi ligtas at hindi professional na maniobra ng mga fighter jets nito na nasa international airspace at hindi ito pag-aari ng China, sinabi ng Departamento ng Depensa sa isang pahayag noong Lunes. Walang pinsala sa P-8 aircraft ng Australia at hindi nasaktan ang mga tawa nito matapos ang kwento noong linggo sa pagitan ng isang Chinese fighter jets. Sinabi naman ng tagapagsalita ng militar ng China na ang Australia surveillance aircraft ay illegal na pumasok sa airspace ng China at kinakailangang paalisin sa pamamagitan ng isang dahas kung kinakailangan. Ang mga aksyon ng sasakyang pangipapawid ng Australia ay seryosong nuwabag sa soberanya ng China. Sinabi nito ni Senior Colonel Li Jianjian, tagapagsalita ng Southern Theater Command Air Force ng China na hinimok ang Canberra na agad na itigil ang mga paglabag at mapanuksong aksyon nito sa ipapawid na pag-aari ng bansang China. Sinabi ng Australia Defense Force na inaasahan nito ang lahat ng mga bansa, kabilang na ang China, na patakbuhin ang kanilang mga militar sa ligtas at profesional na paraan, pero hindi nila inasahan dahil nagmaneuver ito malapit sa kanilang eroplano na parang may ugaling komunista na hindi na kinikilala ang kaligtasan ng mga crew ng eroplano ng Australia at lalong-lalo na sa international airspace na hindi pwedeng angkinin ng bansang China. Ito ang pinakahuling engkwentro sa pagitan ng mga militar ng dalawang bansa sa rehiyon, kung saan ang malawak na pag-angkin ng China sa mga isla at mga outcrop ay ang unang inireklamo ng mga katabing bansa tulad na lamang ng Pilipinas, Vietnam, Brunei, Indonesia at Malaysia. Ang insidente noong linggo ay naganap din habang ang punong ministro ng Australia na si Anthony Albanese ay patungo sa US para sa isang pagpupulong kay Pangulong Donald Trump, kung saan inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ng AUKUS isang multi-bilyong dollar na submarine deal sa pagitan ng Australia, US at United Kingdom. Inakusahan din ng Australia ang isang Chinese fighter jet na naghulog ng mga flare malapit sa isang eroplano ng Australia sa West Philippine Sea. Ito ay naganap noong Pebrero na tumutulong sa pagsasurveillance sa mga tropa ng Pilipinas na gumagawa ng pagpapatrolya sa nasabing karagatan. Sinabi ng China noong mga panahong iyon na ang Australian surveillance aircraft ay sadyang pumasok sa airspace nito at ang tugon nito ay naaayon sa batas at dapat pigilan ng mga ito sa lahat ng pwedeng paraan at kung papalag ay pwede daw itong pasabugin na naaayon sa kanilang saligang batas. Bagamat wala itong pag-aangkin sa South China Sea, inihanay ng Australia ang sarili nito malapit sa US at mga kalyado nito na pagsabihan walang legal na batayan ang mga payag ng bansang China. Unang-una, ang 60% na buong lawak nito ay nasa ilalim ng international airspace, kaya walang basihan ang China na angkinin ito na walang basihan. Noong Mayo noong nakarang taon, inakusahan din ng Australia ang isang Chinese fighter plane na pagpapakawala ng mga flare malapit sa isang Australian Navy helicopter na bahagi ng mission ng UN Security Council sa LOC sa baybayin ng Korea na ayon sa kanila isa itong delikadong maniobra na ginagawa ng China na wala ng kinikilalang batas sa ilalim ng United Nations. Noong Nobyembre naman ng taong 2023, inakusahan ng Canberra ang hukbong dagat ng Beijing ng paggamit ng mga sonar pulse sa international na karagatan sa Japan na nagresulta sa mga pinsala sa mga Australian divers. Sa kabilang banda, binalaan ng Beijing ang Amerika na huwag mangimasok sa isyu sa pagitan nila ng Australia dahil kung mangyari, hindi sila magdadalawang isip na harapin ang anumang makbang na gagawin ng US sa nangyaring insidente.